May breaking news tayo mga kababayan. Nako, Lacson Remulla booking. Senador Marcoleta, pinagtanggol ang 18 na Marines. Nako mga kababayan ko, panoorin po natin ang pasabog ni Marcoleta dito sa Net25. Halaka, yari, may booking. Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi ng Secretary Paco ng DOJ, Yes. ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos na magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, oo. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Ano, tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Ayan, sen, no? Parang Ba't parang galit? Oo. Baka ano po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig eh. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa Hindi, anong motibo nila? Yung sagot niya talagang ano eh. Opo. They are trying to create a political tipping point daw, sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Oh, tapos galit lang ano, talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boying. Galit oh. O, kita nyo mga kababayan, simula pa lang, sinasabi na they are trying to create. Parang manggugulo daw. They trying to create, to rise up against the government. Hala ka, mga kababayan ko. Una pa lang, alam na booking, Remulla, binanatan ni Marcoleta. Ito po. Ito pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi, pati... ano pa sabi? dagdagan pa natin. Oo. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Oh. Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 di ba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oho. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga eh. Yung Lahat na, retired na yata, oo. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Tingnan mo na, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo? Halimbawa, kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Para may betting process din eh, no? Parang ganun, oh. Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. X, oh. Oo. Kinakailangan Mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun na tao. walang batik. Yan, oh. Ha? Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Oo. Yung walang kapintasan. Oo. Walang Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na eh. Nakalimutan. Hindi dalawang dila. Mga ganun. Di ba? Hindi maibigin sa Pagkatapos, mahalay na pakinabang. Yan, Oo. oh. Ibig sabihin, may checklist ka, chinecheck Opo, mo. opo. Kapag ka yung checklist na yon nakumpleto, Pwede. 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 Testigo. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? ba sa criteria ng mga ano yan? Magsasagawa ng pagbubulgar, sir? Pupunta ka sa court proceedings. Oo. May kalayaan silang, doon pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jenso Barjaga. Oo. Ano ang
testimony Aha. ni Jen Subarjaga. Opo. Anong offer of testimony? Ayan, may binubulgar po siya. Si Ganyan, Jen Subarjaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto Ayan. sa pinag-uusapan po nating kaso. Aha. Pagkatapos po ni Jen Subarjaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ayan, O ano naman ang tetestiguhin niya? Si ano naman, si Nelson, ay ikukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga dokumento Ayan. na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong ano. Oo, oo. Pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung tsura ng dalawang yan. Kung tatanggapin niya. Pwede ba But yun? teka, Magagalit si Jen Subarjaga nito, tsaka ikaw. Bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig mo sabihin, pangit tong dalawang ito? hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon muna. O, kita nyo mga kababayan, ngayon pa lang, nag-aabogado na si Ombudsman Boying Rimulya dito. Na tila dinidiscredit niya, dinidisgrade niya yung 18 na Marines na parang sinasabi niya, hindi pwedeng maging witness ito. May bahid ng kasamaan. Di ba mga kababayan, may ganun ba? Naturingan kayong abogado, nakapag-aral kayo, pinasa nyo ang pagiging, yung nakapasa ka ng bar. Pero ano ginagawa mo, Boying Rimulya? Tila ba nag-aabogado ka sa mga congressman, sa mga senador, gaya ni Erwin Tulfo, Tito Soto, Loren Legarda, sila Pastor Benny Abante, Luis Tro, sila De Lima, at marami pang mga congressman na dawit sa isinalaysay ng 18 na Marines. Ito yung sinasabi ni Marcoleta dito, bakit mo pinipili ang mga witness? Dinidiscredit mo, tila nag-aabogado ka. Aba, ikaw na lang ang kunin nila De Lima na abogado. Parang ganun eh, sila Tito Soto para mag-abogado sila. Mag-abogado ka sa kanila para sila ang depensahan mo. Hindi eh. Ombudsman ka, ikaw yung nagdedepensa tapos i-discredit mo yung mga 18 na Marines. Supalpal kay Marcoleta ito. Doon mo na ipakita kung... Pero payagan mo siyang tumestigo. Sa proper hearing siguro. Doon mo siya, halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mong... doon mo siya impeach. Gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. O hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema? Kahit na the most despicable criminal Yes, opo. is entitled to due process. Wag mo namang hatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay lalo na, nabanggit Diba? si Gutesa, Sen. Ang sabi naman ng NBI, papasupin na natin yung mga nagnotaryo. Nauwi siya nagnotaryo. Papasupin na natin yung abogado nagnotaryo. Hindi kasi ka panipaniwala, 18 sama-sama sa isang affidavit. Paano yan nagnotaryo? Ha? Joint o consolidated Oo, statement. sabay-sabay bang humarap yan sa abogado? Ngayon lang ako nakakita na Clean like a pro with Mr. Muscle. May easy reach neck and remove stuff. Kita nyo po mga kababayan, pati si Marcoleta diskumpiyado kay Boying Rimulya, pati sa NBI mga kababayan eh. Isipin mo, silang ginigipit ngayon, sila pa yung kakasuhan ng kung ano-ano. Yan ang sabi din ni Boying, makakasuhan sila ng murder, halaka. Nako mga kababayan ko, alam natin, tila may pagtatakip na nangyayari. Grabe, parang pinglakson ito. tumestigo, yung gustong maging kabahagi ng pagsasaysay ng mga pangyayari para palakasin yung kanilang aligasyon. Nagsama-sama sila. Opo. Eh bakit sila ngayon ang... Sila pa yung... Nagigisa, no?
Ngayon ang nangyayari ito. Sila ngayon na pinoprosecute. Oho. At saka, Di ba kayo nagtataka? hindi, kami nahalata namin, Sen, dahil mula kay Gutesa, nung Gutesa mag-isa nga di ba? Yes, isa lang siya. Ngayon, 18. Ganun pa rin Pero hiramin ko yung puntos nila, Sen at Nelson. Baka naman magdrama lang po yan sa Senado. Ang layunin talaga niyan ay pahinain ng ating gobyerno. Baka may mga kasangkot yan para i-destabilize ang gobyerno. Kaya nila ginagawa yung bagay na yan. Bakit yung spekulasyon ang iniisip natin? Oho. Di ba? Meron naman kayong pagkakataon pagtatanungin mo riyan. Okay. Anong magdadrama? Mahalata mo kung nagdadrama. Depende kung paano ka magtanong sa kanila. Opo. O, baka nag-speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya, talagang masasubstantiate niya. Natatakot ka, baka yung kanyang sasabihin, mapapatunayan niya. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Oho. Di ba? Oo nga, may elaborate niya pa ng gusto no, pagdating sa Kasi Senado. baka sa tingin ko, yung mga ganyan, meron pa silang hindi sinabi dyan. Totoo yan, Sen. Kasi dun sa testimonya, sa pahayag, napansin namin ni Jen ang aming mga nakalap na larawan at video, may video Opo, doon sa Samantalang sa affidavit, hindi puro naman ma-attach pictures lang yung, hindi ma-attach puro yung pictures. Baka yun na nga kinakatakutan nila, Sen. O baka nga, kasi bakit mo sila pipigilan? Oo. Lalong-lalo na, may nagsabi na nga kung nasaan ang ebidensya, pupuntahan ko yun. Ayan. Tutuntunin natin kung saan ang direksyon ng tinuturo ng ebidensya. Oo. Ayan mga kababayan, binanatan si Lacson dito kasi yan po yung mga lagi niyang punto de vista. Pag may ebidensya, doon tayo. Pero dito mga kababayan, nung sumabog ang 18 Marines, ay nako, politika yan. Bakit nila pinasabog ng anibersaryo ng People Power? Meron silang ibang dahilan. Gusto nilang gawa ng kwento. Sisirain nila ang gobyerno. Yan ang sabi ni Remulla at saka ni at ni Erwin Tulfo. Kasi nga itong si Tito Soto, 5 maleta rin ang nakubra. Kaya sama-sama sila, pare-pareho sila ng naratibo. Sabi ni Erwin Tulfo, nako, wag na natin bigyan ng panahon yan. Gagamitin lang ang Senado. Nakakahiya tayo. Kwento-kwento lang. Hindi ba kayo nakakahalata mga kababayan? Pati yung dalawang kasama ni Marcoleta na angkor, nakakahalata din na tila nag-aabogado sila sa mga sangkot dito, lalo kay Tito Soto na 5 maleta ang kinobra di umano. Halaka. Hindi ba? Tama. Paano ka makakakuha ng ebidensya kung hindi mo sila tatawagan at pagtatanungin? Di ba? Yun ang pagkuha ng ebidensya. Oho. So dapat Bakit wala ka bang kakayahan para tanungin niyang mga yan? Lalong-lalo na ikaw ang pinakamagaling na investigador. Kapag nakita mo nagsinungaling, di pa contempt kagad. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko. Hindi po, narinig ko. Wala ka bang kakayahan? Ikaw ang pinakamagaling na investigador? Opo, tama yun. Sa dami nun. Pinakamagaling. Palagay ko, sa galing mong investigador, 18 yun, ha? Lulutang ang katotohanan dyan. Yung 10 dyan, baka kaya mong gisain lahat yan. Diyan mo tirahin. Diyan mo ngayon salaminin lahat. At tingnan mo kung talagang nagsisinungaling. Alam mo yung kasinungalingan dyan, Opo. madali mong yan madali Mahalata. mong mahalata yan Opo. Yung magaling mag-imbestiga. Akala mo, tatayo siya doon, halimbawa, dala-dala niya, dinramatize niya yun, madali mong makuha yun. Oho. Kaya nga sabi ko, pagka nagsinungaling ka, di contempt mo agad, kulong ka. Kulong ka sa Senado, may kulungan naman ang Senado. Kamukha yung sinasabi niya, paano hindi naman believable yan, 800. Yun na nga. Ayun nga, yung kwenta niya. Bakit hindi mo siya tanungin pag nandun na? Bakit hindi mo sa kanila ipakwenta? Kwentahin mo ito. Baka mamaya isagot naman niya, mali po yung kwenta niyo, ganito po yan. Yan ang kinatatakutan nila Kasi parang mathematically yan daw, improbable at saka hindi... Di parang sinabi mo sa judge, sabi ng judge, hindi, ayoko yan. Opo. Makagalit siya yung depensa, judge. Ihingin ko sa iyo yung palitan ka. Oho. Ngayon pa lang, meron ka ng pre-judgment, pre-trial pa lang tayo. Sinasabi ko, ito nililinya ko pa lang kung sinong tetestigo para sa kaso namin, para depensahan namin ito. Nag-ano ka na, sinasabi mo na hindi qualified itong mga
Yung mga witness. Ba't mas marunong ka pa sa akin? Ako nga ang defense counsel eh. O, mahala tayong judge. Papapalit ngayon yan. Motion to, palit ang judge natin yan. Ayun na nga. Pero sa sobrang galing ang mag-investigasyon, di ba sabi niyo, pinakamagaling na investigador? Hindi siya nagsabi nun, hindi ako. Hindi pa nag-iimbestiga, may ano na conclusion eh. Ganun siya kagaling. Hindi ganun nag-iimbestiga. Di ba napakagaling nun? Hindi pa nagsisi-imbestiga. Tapos na agad. Hindi imbestiga. Manguhula yun. Ano ka ba? Kasi alam ko, yan, magdadrama lang yung mga yan. O, kaya nga, Magsasalita ng paano mo kabulaanan. nahulaan? Oo. Ano ka ba? Investigador ka o manguhula ka? Hindi pwede yun. Kaduda-dudaan yan, pahayag na mga yan. Paano mong 805 billion? I-deliver nyo. Bakit hindi mo itanong sa kanila yon? Paano nangyari? Lahat ng pagdududa mo, lahat ng hindi mo kayang paniwalaan, ha? Itanong mo sa kanila. Nagdududa ka, dapat mo talaga silang tanungin. Sa kabila ng iyong pagiging pinakamagaling na investigasyon, na investigador, hindi mo talaga, hindi mo makuha talagang ano yun eh. Na talagang believable eh. Opo. Kasi magaling ka eh, di ba? Talagang malito eh. Hindi, tawagin natin sila. Oo nga. Silang magpaliwanag nito. Di ba dapat ganun? Ayun. Dapat nga, ganun talaga ang mangyari. Pero mukhang hindi ganun ang gusto, Sen eh. Mukhang... Teka muna, wala ka bang ano? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang chairman eh. Bakit? Halimbawa, ikaw ang chairman, Jen. Opo. Para mas maliwanag ng konti ang ating pagpapaliwanag ng Opo, sige. talakayan. Halimbawa, ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Oh, kaming sige. dalawa ni Nelson. Member kami. Ayan, opo, oho. Oh, sasabihin ni Nelson sa'yo, Mr. Chairman, Ay, naku, Lacson. Kahiya-hiya ka. Ayan, nababanatan ka ng Net 25 ngayon. Eh, kita nyo naman mga kababayan, ipinagmalaki pa na pinakamagaling na investigador. Eh, anong nangyari, Lacson? Ikaw palang pinakamagaling na investigador? Hindi mo pa naiimbestigan, meron ka ng alam agad? Eh, ano yon? Ikaw ba si psychic ka ba? Kaya nababanatan ni Marcoleta ito, walang kwenta. Yan sabi ng komento, oh. hanggang nagpapasya. Ano kami rito? Tau-tauhan kami? Oo nga. Alalahanin mo, committee tayo. Kaya nga sinabi, committee. Opo. Ang committee, hindi nag-iisang tao lang ang magpapasya. Kakasangkapanin mo kami, kukonsultahin mo kami, mag-uusap tayo. Bakit ikaw? Bakit ako nagpapasya? Yan ba nakasulat sa tuntunin natin? Basahin mo nga yung tuntunin natin kung ikaw magpapasya. Nako. Hindi mo ba itatanong sa kanya yun? Eh, tama. O yan, sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo, Jen. Hindi ako sa... O, Lacson, makinig ka. Ay, sarap mong sabihang bobo. Ano ba talaga, Lacson, ang pinaglalaban mo? Ano, ikaw lang nasusunod? Ang dami mong kasama sa Senado, kaya nga Blue Ribbon Committee. Ikaw yung chairman. Hindi lang ikaw yung magpapasya, bobo. Yan ang sabi ni Marcoleta, oh. Eh parang gano'n din ang sabi ng mga komento, napaka-bobo ng chairman na ito, na Lacson na ito. Ano talaga pinaglalaban mo, Lacson? Ba't ayaw mong imbestigahan ito? Ayun na yung komento, sabi ni Tarzan ng Nueva Ecija. Eh grabe naman itong Lacson na ito. Paano naging chairman ito? Hindi gumagamit ng kokote. Kanino ka ba nagsisilbi, sa taong bayan o sa bossing mo na buwaya? Hala ka, mga kababayan ko, manggigigil kayo dito. Sa tingin ko Senador dyan... Jen, sa Barjaga. Sumagot Bakit ka. ikaw lang ang nagpapasya? Sumagot ka. Hindi pa natin nasisimulan ng investigasyon. Bakit ayaw mong hindi makatapos sa Senado? Nakita mo, awain ka niyan. Ay kung maituro-turo ako ng mga yan. Ba't ko ba papatawag ka? Kabuti-buti, hindi ako naituturo ng mga yan. Pag humihigop ako ng kape, huwag kayong bibitaw na nga lang kami. Ay, nako. Muntik na tayo maging viral sa buong mundo. Yun ang sinasabi ko eh. Oh. Chairman ka, Opo.
Pero ang pagiging chairman, hindi ibig sabihin nun, ikaw magpapasya. Kasangkapanin mo yung mga miyembro. 20 ang miyembro mo eh. Oo nga pala, no? 20 Di ba? nga pala member ng Blue Ribbon Committee. O, tinawag mo ba yung mga miyembro mo? Oho. Para pagtalunan ninyo kung merong lumabas na 18 official, ex-marine o mga kung ano. Development yan. No? O di mag-usap tayo. O, ba't ikaw ngayon ang kikilatis? Gagawa ka pa ng sarili mong kwenta. Nako. Di ba pwede? Ihabol natin, meron daw tayong Vox Populi. O sige, sige, ihabol natin to. Sayang naman, ano ha? O, ang atin ho palang magiging tanong ay ganito. Nagdududa ka rin ba sa pahayag ng 18 dating sundalo na pagpapadala ng 800 billion sa iba't ibang opisyal ng gobyerno? Bakit ganyan ang tanong natin? Sino ba nagdududa? Isa lang naman nagdududa. Oo nga. Baliktad Sabi kasi di ba? Tingnan Baliktad. natin kung may kakampi. Oh. Oho. May Dapat naniniwala. bang... Dapat bang Hindi, pagdudahan? ganito. Oh. Pag-isipan mo nga, Nelson. Huwag na natin baguhin sen para matapos. Kasi 5:36 na sila, wala na oras eh. Kasi nga sinabi nga ng Senador Ping, Ayan mga kababayan ko, nagisa itong si Lacson dito sa Net25. Kayo ba mga kababayan? Anong masasabi nyo? Vox Populi natin. Kayo ba'y pumapanig kay Lacson? Na para bang kaduda-duda ang kanyang mga aksyon? Na tila may pinagtatakpan. Akala niya siya lang yung nagde-decide. Hoy, Lacson, marami kang kasama. 24 kayong senador. Bakit ikaw lang yung nagkukwento-kwento ko pa ng mga multiplication dyan? Bibwisit na kami sa'yo. Yun ang sabi ni Marcoleta, oh. Okay, mga kababayan, ano masasabi nyo kay Lacson? Bida-bida? Na may pinagtatakpan? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Ang buhay po mga kababayan. Mag-comment po kayo anong masasabi nyo dito. Salamat.